Yo, Kathleen Desus, or Female Casual Battle Rap Fan, at nandito tayo ngayon para manood, mag-react at mag-review ng rap battle. Ang re-review nating rap battle ngayon is J Black versus Vitro. Marami ring nag-request nito. Hindi ko pa to napapanood. Ang idea ko lang sa battle na to about Bisaya versus Tagalog base sa mga memes na nakikita ko na ginagawa ng mga hip-hop page. Etong battle na to, bago to mangyari, ang ina-expect kong manalo dito si Vitro. Hindi dahil mas magaling siya kay J Black, hindi ganun. Kundi dahil feeling ko lang mas gutom siya. Parang ito kasi yung after ng laban nila ni GL ng Ahon 15, di ba hati yung boto doon, tas nanalo si GL. And parang nangyari nga, di ba, People's Champ si Vitro. Hindi niya nasungkit yung yung kampyonato, pero yung mga tao sinasabi siya yung panalo. Kaya parang feeling ko meron siyang gutom inside him. Meron siyang gutom within him after ng pangyayaring yon. At itong battle nila ni J Black, ito yung first battle niya after nung pangyayari na yon. So parang feeling ko gutom si Vitro. Kaya siya yung, feeling ko siya yung mananalo dito. Hindi ganun yung nangyari. Nakita ko yung score. Kasi gano'n naman pag kami mga hip-hop live, yung mga nag-upload nung ine-ekisan yung mga talo at panalo. Ayun, nakita ko, talo si Vitro, nanalo si J Black. Tingnan natin kung bakit. Dako na tayo sa review. Let's go. Wala na pa tumpik-tumpik. Nanalo ng Coitos, si Vitro. Pinili niya mauna, si J Black. Okay. Gubat 15, tigdalawang minuto dapat Gubat 15. Pakinggan natin unang banat, J Black. Huling kabanata, ako'y minama ng kapwa Bisaya. Sumobra yata aking awa at pagsasawalang bahala. Mas napahaba pagtataya kaysa paghahanda ng mga talata. Alam kong di yun tama, kaya bilang bawi itong goddamn Sino ba uling nakalaban ni J Black na Bisaya? Alam kong di yun tama, kaya bilang bawi itong goddamn papakitaan ko ng aking pagkayawa. Gubat game! Gusto ko yun yung goddamn ng aking. Ganda yun. Kaka-tryouts ko lang kagabi. Tas Vitro na agad ngayon? Ang swerte ko naman mga pre, kalaban ko agad kampyo. Palakpakan natin si Vitrong. Kasi sayang, isang boto na lang kulang, kampyon na si Loco. Isa ako sa may kasalanan kasi di ko siya naboto. Yung ibang hurado, di na para pangalanan ay basta mga bobo. Kasi kung siya nanalo nung gabi na yon, siya sana ang pangwalo na kampyon ng Rapolo. Seryoso? Si John Leo nag-anunsyo yung panalo, di ko ramdam. Di ko ramdam. Yung current na tropeyo na kay Campo, dapat goddamn. Sineryoso, dinigago yung komentong mga ganyan. Tatalunin pa yata ako nito sa iyakan. Iyakin! 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 Kasi siya yung tunay na iyakin. Kasi yung sakin, uma-acting lang ako. Real talk. Uma-acting lang ako. Pero tangina ito, gagi, totoo. Kapanood ko mga interview mo, sabi sa comments, panalo daw talaga ako eh. No, lagi nila sabi si Petro. Akin daw talaga eh. People's Champ daw ako eh. Ayaw lay. What is ayaw lay? Translate, comment. Ayaw lay. Oo, ayaw lay. Sa Tagalog, huwag magsinungaling. Ayaw lay. Dala ko yung mga totoong pasabog, men. Makikita nyo kung gaano to kagaling. Saktong pare-pareho lang yung comments, iba-iba lang name. Di ba kayo naaaning? Di nyo ba napapansin na yung mga nagko-comment ng pabor sa kanya, sila-sila lang din? Bago pa yung finals nyo ni GL, inyo na yang ginagawa. Kaya nga yung mga haters ni GL, dumami bigla. Tapos mga fans pa na walang ya, nasasabay sa majority. Sinamantala nyo ang mga Pinoy merong herd mentality.
Ngayon sabihin mo sa akin, sino sa atin ang nangmamanipula na kung yung mga inaani mo ngayon ay galing troll farm pala. Troll? Si Ichigo naging halo, si Eren naging Titan, si Tanjiro naging demonyo. Ano, gets mo na ba? Sobrang galit mo sa mga buhaya, di mo na namama, laya na naging politiko ka na pag nangangampanya, ayaw lay. Ichigo, Naruto ba yun? Tapos Eren, Titan. Si Tanjiro sa Demon Slayer. Parang sinasabi niya, teka, tuloy natin. Muna ba? Sobrang galit mo sa mga buhaya, di mo na namama, laya na naging politiko ka na pag nangangampanya, ayaw lay. Parang ano, ang sinasabi ni J-Block, nangangampanya. Yun nga, troll farming. Hanap ka kampe, namumuliti ka, nangangampanya. Buhaya, ayaw lay, Itatapat niyo yung pinakamaangas na Gen Z sa pinaka-unpredictable na millennial? Talagang GG pag kumatok yung katok ko sa mental, katok to sa mental, tanggal pa yung dental, wala ako sa mood magpatalo sa epal, baba, haya na bala, oo, flood pati rental, kahit magtulong pa kayo ng kapenpal at boyfriend mong si Ultimate, sabay ko kayo i-facial! Si Ultimate, ka-2 por 2 dati ni Vitrum. Ang ganda nung nung rhyming dental, rental, epal, facial. Oo, flood pati rental, kahit magtulong pa kayo ng kapenpal at boyfriend mong si Ultimate, sabay ko kayo i-facial! Sino sumugal sa kanya? Congrats! Talo kayo! Bigla lang naman tong lumakas nung lumabas yung bagong ako. Ginaya mo lang si J-Block, bro. Huwag ka masyadong Di tumatanggap ng pagkatalo ng mamanipula ng tao. Tangina, idol ako. Kaya huwag ka feeling special. Manggagaya ka lang, tropa. Aktivismo ni Balakid, sigaw ni Atlas, tas akin na yung aura. Sa aming 3 yung droga. Tas yung buhok, player ng Dota. Sa aming 3 yung droga, tas yung buhok, player ng Dota. Hindi ka salamin, babasagin ka lang at musaig ka na obra. Pero kung salamin ka man, bro, convex mirror lang to. Dahil ang nakikita ko sa'yo ay maliit na ako. Pwede ding side mirror. Convex mirror, di ba yun yung Tapos sa mga 7-Eleven, yung parang naka 0.5 na salamin. Convex mirror lang to. Dahil ang nakikita ko sa'yo ay maliit na ako. Pwede ding side mirror sa magkabilang parte ng sinasakyan ko. Ngayon ipakita mo sa akin mga nalampasan ko. Wala akong pagnanasa, magpakita na. Side mirror, pakita mo sa akin yung mga nalampasan ko. Nice. Ngayon ipakita mo sa akin mga nalampasan ko. Wala akong pagnanasa, magpakita ng awa sa harap ng mga tagahanga. God damn ka lang bata ako, lihiti mong bisayawa. Wait lang! Ngayon ka na naman, wait lang. Round 1, J-Block. Yung sinabi niya na parang tamod niya si Vitrum, hindi ako convinced. Ako never kong nakita kay Vitrum si J-Block. Never. Si Vitrum, nung una ko siyang napanood, oo, Aklas, nakita ko si Aklas sa kanya. Sa pagiging aktivista naman, syempre, Balakid. Medyo nakikita ko rin si Batas sa pangungupal niya. Pero, J-Block, parang ako lang perspective ko to. Never kong nakita si J-Block sa kanya. So medyo yung line na yun, hindi ako convinced doon. Yung line ni J-Block na yun na kasama siya sa inspiration ni Vitrum. Hindi ko nakita talaga. Ang mga nagustuhan kong linya, nasa setup wala sa punchline. Gusto ko yung side mirror. Pakita mo sa akin yung mga nalampasan ko. Round 1 ni J-Block parang okay round siya for me. Okay round siya. Hindi siya mahina pero hindi rin siya yung parang knowing Vitrum Knowing Vitrum, kayang-kayang basagin ni Vitrum, feeling ko. Natin round 1 ni Vitrum. Let's go. Let's go. Hindi na niya ako binoto! Sabi ng kawawa! Gago, ano bang pakialam ko sa boto ng Bisaya? Uy! Masag na agad yun. Saka, yung binabanggit niya, sobrang absurd! Herd mentality, mosaic, fuck you, nerd!
Ina, basag. Tama! Basag na. Kaya may kausap kang gumagamit ng mga malalalim na words. Ano mong nerd mo naman, puta. Tsaka yung pag-stutter na dun sa herd mentality, di ba may ganun siya? Parang nakadagdag siya sa delivery para sa akin. Ano ulit yung sinabi mo? Herd mentality? Kasi nga, hindi mo matandaan eh. Ano bang term na yan? Invento mo na yan? Parang ganun. Tsaka, yung binabanggit niya, sobrang absurd! Herd mentality! Ayun. Fuck you, nerd! Ano pa yan? Saan nga ba ng oras? Busy to! Hoy, champion ka ha! Sana naisip mo! Pero champion ka lang! Dapat alam mo yung limit mo! Kasi ako, di ako champion! Mas malaki lang ticket ko! Kala ko kasi kilala naman natin si Vitrom, di ba? Mahilig siya sa ganun eh. Move with glowing Mga fuckboy confidence. bars. With Vaseline Pro Age Restore. With Glutaglow. Pagkatapos ng finals, yung career ko, alright! Kasi Bitrom sa Visayas, Bitrom worldwide! Yeah! Worldwide! 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 Nung sinat yung laban, sinat pa ako neto. Nakakainis. Ano, para tropa, walang kupal? Fuck you, Bisaya, bitch! Pero walang kupal. Creative aking pandidis. Kasi tignan siya, oh. Mukha siyang bumoto ng 2 party list. Di mo ako kailangan i-convince sa tropa manlalaro ka? Ang dapat mo i-convince yung mga tao kung talaga bang champion ka? Hindi yung magka-chat ka pa, tangina parang gago ka. Parang rookie pag may laban ng sa psychopath. Ano na? Hindi naman... Ano? Sana pala di ka na nag-chat, J-Block. Na-angle pa sa'yo. Hindi yung magka-chat ka pa, tangina parang gago ka. Parang rookie pag may laban ng sa psychopath. Ano na? Hindi naman gago ang bala ka sa banatan. Ito yung laban ng champion dapat versus champion pala yan. Bastos. Tangina, ang disrespectful nun. Champion dapat versus champion pala yan. Pagka tinanong ang isang hip-hop fan, sino-sino yung mga isa buhay champion, kakalimutan si J-Block. I mean, mostly hindi lahat. Parang hindi siya yung una mong maiisip kahit nakasali siya doon. Ito yung laban ng champion dapat versus champion pala yan. Ina mo, Vitrom. Finals mo pinag-usapan. Talagang bumakat, mga tao tumalak. Ikaw champion, di matandaan. Ganyan ka tumatak. Ganda nung ano, no? Yung parang kontra sa sentence. Ikaw yung champion na hindi natandaan, ganyan ka tumatak. Parang kontra sa'yo ng baliktad. Ganun ka natandaan, hindi ka tumatak. Finals mo pinag-usapan. Talagang bumakat, mga tao tumalak. Ikaw champion, di matandaan. Ganyan ka tumatak. Nung natalo kay Mo, tag-isipan ng upuan. Yakin ba, no? Nung ako natalo, wala nagbago. Buhat pa rin bangko. Yung sinasabi ka sana eh, dapat pag battle rap, ganyan talaga yung mentality mo eh. Kay EJ Power versus Kalmado, di ba sobrang body bag ni Kalmado doon. Pero para sa akin, kung meron akong ipa-plus point kay Kalmado doon, yun yung kahit body bag na siya, putang ina, maangas pa rin siya. Tara, suntukan tayo sa labas. Ganun pa rin siya. Ganun dapat. Kahit anong mangyari, maangas ka dapat. Nung natalo kay Mo, tag-isipan ng upuan. Yakin ba, no? Nung ako natalo, wala nagbago. Buhat pa rin bangko. Parang narebat, wait lang, parang narebat niya nga yung ano, round 1 ni J-Block may sinabi siya na, lagi mo sinasabi na ano, people's champ ka, feel mo. Hindi ka rin sa ato sinabi pero like to, dito, sa round 1 ni Vitrom, narebat niya, parang tinanggap niya, oo, bakit? Buhat bangko pa rin ako, kahit talo. Kung napanood yung 6th threat versus Shay ata yun, yung sinabi ni Shay na line doon na, hindi ganito yung exact line, pero ganito yung thought, kapag ang isang bagay tanggap mo, hindi na yan magagamit against sa'yo. Danas ko rin ang matinding bash at ito lang ang akin. Pag di ka natakot na masira, doon ka na di kayang sirain. Parang ganun yung ginawa ni Vitrom ngayon, sobrang totoo nun. Sinasabi mong feel na feel ko, talaga. Kasi buhat bangko pa rin ako, kahit talo ako eh. Hindi tulad mo na, nag-iiyak ka, nagsisipa ka ng upuan. Natalo kay Mo, tag-isipan ng upuan. Yakin pa, no? Nung ako natalo, wala nagbago. Buhat pa rin bangko. Tangina mo, PSP yung laro? Wala ka pang tupay yung display? Ikaw lang yung MC nanalo at natalo sa replay.
Kaya walang trono yan kahit may kampyonato. Pero merong upuan na sisipain pag matatalo. Iyak pa gago. Pumatol sa upuan ng puta. Kaya di ka MVP o season player. Bakit? Kasi bangko ka. Nung umiyak, nilapitan ni Sak, kinausap para serious. Pucha ka, kung ako si Sak, bibigyan kita tissues. Igisipahan ng upuan, yun ang sabi sa issues. Eh, ang tanga mo, kung ako natalo doon, sisipahin ko si Pebos. Yeah! Nakilala puro iyak, di mapatahan even if they try. Walang ibang identity, what a fucking lame guy. Tapos rap name niya may J. Generic na name by. Yung iba J Skills o J Flag, siya naman si J Cry. Goodness comes and takes Live. Takat ko na pag may ads ha. May ads kanina. Fucking lame guy. Tapos rap name niya may J. Generic na name by. Yung iba J Skills o J Flag, siya naman si J Cry. Sineta mo pa si Pistol na style na hindi mahirap? Ikaw nga puro emosyon lang para sumikat. Wala ka rin namang inambag dito sa fucking flip-top. Tanginang genre yan no? Crying hip-hop. Crying hip-hop. Fucking flip-top. Crying hip-hop. Ganda ng rhyme. Di ko ma-enjoy yung mga laban mo sa akin mga pastime. Puro emotion, walang punchline. Puro emotion mo pa. Puro iyak pagtalo na! Diyan ka lang nasanay! Mga talo niya, pampisayang trahedya! Puro landslide! Gago ka. Never ka nakabattle na nagyayabang ka sa round! Puro ka project ng insecurity para maawa lang ang crowd! Kaya lagi kang nagtatanghal! Kasi babad ka na sa doubt! Eh kung hindi ka sana emotional, matagal ka na sana proud! Ako, finals ko, solid na patunay na kahit matalo walang halaga, basta mahusay. Di na binabase sa ginto ang lahat ng mga kulay at ang di nyo nagawa bilang champ ng isang buhay. At di nga ako champion, kaya ano Apex? Dapat dapat champion by heart ka. Yung sinasabi ni Vitro. At yun yung mga hindi nyo nagawa na totoong champion. Sa ginto ang lahat ng mga kulay at ang di nyo nagawa bilang champ ng isang buhay. At di nga ako champion, kaya ano Apex? Battle tayo minsan! Tangina nung merong era na may time na yung mga flip-top lines, battle rap lines, pinapalitan nila. Tapos tawang-tawa ko yun, yung kay J-Block. Ano idol? Cuddle tayo minsan. Tawa ko dun, tangina nun. Kaya ano Apex? Battle tayo minsan! Ano Apex? Battle tayo minsan! Ululuwag na! Pero dapat mo itong pamarisan. Kung iyakin ka rin at kailangan kang pakinggan, eto si J Black Tol. Pwede mong kaibigan. Fuck you! Anong issue ni Vitro kay Apex? Hindi ako updated. Round 1 ni Vitrum, nasabi ko naman na siguro along the way. Siguro mula umpisa, nung maaalala ko, dun sa herd mentality yun ngayon, nag-stutter pa siya. Nakadagdag sa akin yung herd mentality. Gumaling siya, di ba? Nakadagdag yun na conviction na hindi niya alam yung term na yun. Nung sinabi kasi ni J Black yun sa round 1 niya, hindi naman siya ganun kalakas na punch. Nirabatan pa niya, so basta wala ng epekto. May gusto akong sinabi niya yung champion dapat versus champion pala yan. Tsaka yung meron siyang line doon na, yung maganda yung contrast. Ikaw yung champion na hindi natatandaan, ganun ka tumatak. Ang ganda nung line na yun. Ganda ng pagkakatahi ng idea na parang black and white contrast. Hindi matandaan, pero ganun ka tumatak. Ang ganda nun. Yung round 1 ni J Black, diba, may scheme doon na umikot sa feel mo naman na people's champ ka. And nirabatan lang yun ni Vitro na, oo talaga, kasi ganun ang mindset ng kampiyon. Champion ako by heart. Yun ang hindi nyo nagawa na mga totoong isang buhay champ. Ang ganda ng angle, can I just say? Ang ganda ng angle na napili niya na yun. Siguro anticipated niya na nga nagagamitin sa kanya. Kasi ito nga yung first battle niya, diba? After nung laban na yun, na pinag-usapan talaga kasi siya dapat daw yung nanalo. People's champ gani. Para sa akin malinaw na yung round 1 kay Vitrum to. Let's go round 2, J Block. Bawi.
Ang ina. Trip nila ng kupal, mahal ka nila. Anong champion dapat? Pinatunayan mo lang talaga na iyakin ka talaga. Ang ina, nagtapon daw ako ng bangko. Kinama lang. Pareha naman tayong inis kay Pibus. Kaso ikaw, sa Reddit ka naghakot ng issues. Ang ina, galit na galit ka sa mga ano pero ikaw yung mga angles mo, fake news. Ang ina, wala ka naman ng event Ang ina, nagbasa lang sa Reddit, ang ina, may angle na agad. Tangina mo, nerd! Oy! Ganda. Kasi diba, yun yung sinasabi sa mga Reddit user, mga fucking nerd, mga nasa Reddit. Tapos doon ka bumase, nerd ka. Nagbasa lang sa Reddit, tangina, may angle na agad. Tangina mo, nerd! Ganda. Astig yung mga... Parang mas nerd nga si Bitrom doon. Parang nasa kalye lang nahirit. Nag-chat daw ako sa kanya, sobrang busy ko nga. Di ko nga nireplyan yung mga bumili ng ticket. Real talk na. Ang inang yan. Insecurities, ikaw nagmamatapang ka lang kasi ang lungkot ng buhay mo. May ano yun may psychological explanation yun. Yung sinabi ko na yon sa round 2, lagyan natin ng kulay ito. Round 2 game! Kakatapos lang ng Mother's Day, Father's Day, binati nyo ba mga parents nyo? Ang ina mo alam Buhay na mawagsak pa. namatay, sila lang yung nagmamahal sa atin ng totoo. Kaya suklian nyo ng sobra-sobra, huwag kayong magkukulang. Napakaswerte nyo andyan sila, yung iba dyan, walang magulang. Sabi na eh. Napulot ka lang daw sa basurahan. Puta lang. Tangina yung mukha niya, ba sinasabi niya yun, no? Punot ka lang daw sa basurahan. Napulot ka lang daw sa basurahan. Parang nagbibigay ng tawa. Puta, lalanon. Yung iba, pinahid lang sa kumot. Siya, binuhay talaga para itapon. Babae. Kita nyo mga tatuko? Nasa duguno. Pinanganak ako para mag-champion. At yun lang pinagkaiba natin kasi ikaw, pinanganak ka para itapon. Tinapon ng mama at papa yan. Pero alam mo, umasa ako na si GL sa'yo'y baon, nagkaroon. Ako ng pag-asa nung nakita ko paano ka naghamon. Ta sa finals, ipapakita mo lang ganon. Excited pa naman ako tawagin kang ganap na champion. Champion na ampon. Aray ko! In-explain. Trip mong maging si Sasuke? Titil sa akin yung pamilya mo. Magubusan tayo ng lahi, ano? Huwag na lang pala, lugi ako. No! Baka usumakin araw to. Kasi nung pinanganak siya, yung pamilya niya di niya kilala. Tapos magkagibunshin ka, at least naranasan mong may kamukha ka. Di mo pa narara. Ano ba yung kagibunshin? Ano ba yung kagibunshin? Parang lagi ko narinig ganun, kagibunshin technique. Di ba yun? Base lang sa sinabi niya, feeling ko, yung kagibunshin technique is parang nanggagaya. Kasi parang dumi ka mukha ka eh. Ewan ko, isa-search ko na lang, ilalagay ko somewhere. Di niya kilala. Tapos magkagibunshin ka, at least naranasan mong may kamukha ka. Di mo pa narara. Nasan mag-family day sa family park, puta ang lumbay. Yung family tree mo ba isang tangkay ng malunggay? Inang mo! Ang ganda yun! Maganda yun! Family tree mo ba? Isang tangkay ng malunggay? Gago ka. Parang lungkot na ano, pagkapasaya nga ng family tree ng school nyo. Tapos isang tangkay lang yung family tree mo. Yung family tree mo ba isang tangkay ng malunggay? Ganda pa nung rhyme na, mobay, malunggay. Balumbado umasta. Talagang lahat papatulan niya.
Kaya na-trigger siya nung high school, pinatawag ba naman magulang niya? At yan ang dahilan kung ba't sa rally siya sumusugod. Tunay na anak ng lansangan sa kalsada kasi siya napulot. At doon siya humuhugot sa kakulangan sa pamilya niyang pinagdaanan. Nakikibaka para sa inang bayan tong batang may inang hindi siya pinaglaban. Kaya yung galit at pot, hanggang ngayon ay baon niya. Kasi may mga tumandang patapon ng buhay. Siya, kakabuhay pa lang, tinapo na. Wala kaming respeto sa mga rapper na walang kalye sa katawan. Ang dami mo namang sinasabi. Palibasa ikaw, yung katawan mo, napulot lang sa kalye. Kalye. Literal na may kalye sa katawan, no? Ang ina. Doon, si Bitron parang di tumatawa. Victim blaming, no? Pero de! Kanina tumatawa yan eh. Yan natin. Binabangan ko ng ribat niya eh. Biktima lang din naman siya. Na mas gugustuhin pa sanang pinahid na lang sa kumot at naging man siya. Kasalanan to ng irresponsable niyang ama't ina. Kaya ang masasabi ko, baka nanonood sila. Puta na yung dalawa! Lumaki siyang bastos! Gano'n kaya kasi yun, di ba? Pag may pangit kang childhood, paglaki mo, kupal kang tao, gano'n. Putangin na yung dalawa, lumaki siyang bastos. Sabi niyang ama't ina, kaya ang masasabi ko, baka nanonood sila. Putangin na yung dalawa! Lumaki siyang bastos! Sa battle nila ni Deo, isang round niya pinanindigan na wala daw talagang Diyos. Okay lang naman. Paniniwala mo naman yan, boss. Pero ba't iyakin ka pag yung ideolohiya mo na nababastos? Perfect ka? Uso lang si Malupito na yun. Kaya change angle na. naaastigan sila sa kakupalan mo. Pero marirealize din nilang wak ka. Bigyan mo pa mga 3 laban to. Isa kang anay, isa kang peste, hindi ka bagay sa larangang to. Andito ka lang para ipagpilitan na tama yung mga pinaglalaban mo. Ano? Kasalanan nyo to. Tingnan nyo anong nangyari. Wala nang respeto sa patay, relihiyon, pati babae. Gwapo daw si pare. Yan ang laging sinasabi. Di niya alam na yung kaya ibalanse, yung physical, mental, spiritual at pinansyal ang tunay na poging lalaki. Ano? Kasalanan nyo to. Kasi kung di nyo siya tinapon, malamang hindi siya naging aktivista. Kung di nyo siya tinapon, malamang hindi siya naging ganap na ateista. Kung di nyo siya tinapon, malamang di niya naisip na inimbento lang ang Pasko ng mga katapitalista. Kasi kung di nyo siya tinapon, malamang na-feel niya regaluhan tuwing Pasko at kasama buong pamilya. Emosyonal, no? Wow, magkusyana. Ha? Ano? Parang yung pagiging maangas ni Vitrum, nakikita natin as maangas na sobrang battle rapper. Pero dito, parang tinanggal ni J Black yung salamin na suot natin para ipakita. Alam niyo ba yung pagiging maangas ni Vitrum? Galing yan sa sirang childhood niya. Dinayagnog siya ni J Black. Natangina kaya ka ganyan eh. Kaya ka may pinaglalaban, kaya ka naging atheist. Kasi wala kang aruganong magulang ng bata ka. Ganda nung angle na to. Parang buong round ni J Black doon umikot, no? Ano? Kasalanan nyo to! Kasi kung di nyo siya tinapon, malamang hindi siya naging aktivista. Kung di nyo siya tinapon, malamang hindi siya naging ganap na ateista. Kung di nyo siya tinapon, malamang di niya naisip na inimbento lang ang Pasko ng mga katapitalista. Kasi kung di nyo siya tinapon, malamang na-feel niya regaluhan tuwing Pasko at kasama buong pamilya. Emosyonal, no? Wow, magkusyana. Ha? Pa-translate, ma'am. Ano? Katumandamay ng pamilya Vitrum, merong kabuluhan. Di naman kasi ako katulad mo na puro lang kaululan. Di ba mahilig mandamay ng pamilya to? Yan ay aking naiintindihan. Pinatunayan mo lang sa akin na naiinggit ka lang. Isang anggulo lang, isang round. Pero mga sinabi ko'y tunay to. Anggulo na alam kong masakit para sa'yo kasi tong anggulo na to, ang dahilan kung ba't anggulo ng buhay mo. Anggulo. Tingnan natin. Wait lang. Tapos na.
ang lakas ng round 2 ni J Block. Yun ang masasabi ko. Ako kanina nung round 1, si Vitrum medyo sumasayaw-sayaw pa. Tapos gumaganon-ganon pa. Mahilig si Vitrum gumanon Natong round 2, parang pinapakinggan niya yung sasabihin ni J Block. Excited ako sa magiging round 2 ni Vitrum. Kasi feeling ko, tong round 2 ni J Block, medyo mahirap siyang talunin na. Ang ganda nung napapangit na yung tingin ng pagiging maangas ni Vitrum. Ina-idolize ko si Vitrum sa pagiging aktivista niya, yung talagang makatao talaga siya. Pinaglalaban siya, ganyan. And dito sa sinabi ni J Block, tangina, kung nandito yung mga magulang mo, hindi ka magiging aktivista. Parang, imbis na, alam mo mga MMK, diba? Pag kami malungkot kang childhood, tapos lumaki kang ganito ka, palaban ka, magiging inspirational siya dapat Pero dito, hindi ganun yung ginawa ni J Block. Pinakita niya yung kabilang side. Ay, kaya ka ganyan Kasi nga, wala kang aruga na magulang I don't know, repetitive na ata ako. Nasabi ko naman na nung habang tumatakbo yung review. Yun lang, excited ako sa round 2 ni Vitrum. Di ko alam paano yung i-rebat to. Pero ang lakas ng round 2 ni J Block. Ang ganda ng angle. Let's go round 2 Vitrum. Oh my God, legit! Kung champion ka talaga, labanan mo ako, isa buhay time limit! Tsaka, pinatapong tayo ng angle ang pangit tong narrative. Okay lang maging ganun, at least di ako lumaking ayasib. Racist. Tsaka kakibunsin daw. Gusto mo yun, Os? Pag ako nagkakibunsin, gagabagin ko yung asawa mong si Rosa. Tama yung gusto Tama yung nagsimula siya. Damdamin mo, tanga ka. Ayoko pa sana bumatel. Pero ang kulit niya Enigma. O sabi ko, basta champion, para malaki yung kita. Kaya binigay siya. Yung lumabas sa ibang liga. Pumunta PSP para ipaglaban ng flip-top. Wow! Aktivista! Yung lumabas sa ibang liga. Pumunta PSP para ipaglaban ng flip-top. Wow! Aktivista! Tangay na mo Inaasar mo aktivista si Vitrum, parang ikaw nga rin aktivista in a way. Tangin na ka! Parating mo kang pera, hasta ang white knight ka, tol. Para yung puso mo maramdaman na magkakatol. Ulol kung seryoso ka, di sa cloud naghahabol. Dapat alam mong ang flip-top, di mo kailangan ipagtanggol! Tanggol! Ganda ang ganda ng nag-aastang white knight para sa pera. Yung pinagalaban mo, nakaririndi. Yung kampanya mo, na sarili na nagsisilbi. At ako, di man kampiyon, ako yung legit MC. Lumaki yung TF ko nang di ako nagagamit ng PSP. Yeah. Balad pakatibak pa si Gago, umiyak sa mga tao. Bayad kang karapatan mo, huwag ka magreklamo. Pero at least sa PSP... Pumunta ka doon para ipaglaban yung flip-top. Bayad naman yung karapatan mo. May pinaglalabang ba talaga? Parang gano'n. Bayad yan. Nice angle. Ito yung pinakamagandang angle para sa mga MC na sumali ng PSP. Ito yung pinakamagandang thought na pwede mo sabihin sa kanila. Bayad yung karapatan mo, huwag ka magreklamo. Pero at least sa PSP, may pinakita kang bago. Alam niyo yung signature style niya? Pumirma pag natalo. Signature style? Pumirma pag natalo. Kaya wak mong angulo, wag mong mahiyat iho. Lalabahan din kita, PSP. Prinsipyo sa prinsipyo. Wow! Ano, trip mo? Lika dito. Huwag kang mababara sa aktivismo. Kasi kahit sa hip-hop piece mo, isa kang tangang Pilipino. Kasi bakit? Bakit? Bisaya, pero endorser ni Iskog. Gago nga di ka. Nung eleksyon, kinuha na nag-champion sa liga. Puta kahit anong pabida, walang pagbabagong nakita. Walang bagong storya. Bisaya, katulog ng taga Maynila. Tang ina.
Oo nga naman, kasi mostly ng mga, diba, mga Bisaya, pumupunta sila dito sa Manila para magkatulong kasi mas malaki yung kita dito, minimum wage. Ganda nun, tangina. Na-i-connect niya yun sa pagiging supporter ni J Block kay Isko. Manila boy si Isko eh. Pasig. Tapos, naging ano niya to si J Block. So, parang sobrang Bisaya mo. Dalang-dala mo yung narrative ng Bisaya hanggang battle MC ka na. Alalay ka ng Tagalog. Ganda nun. Puta, kahit anong pabida, walang pagbabagong nakita. Walang bagong storya. Bisaya, katulong ng taga Maynila. Di ba? Bisaya ka daw. Eh, pati si Pacquiao. Oo nga naman, kasi politiko rin si Pacquiao, di ba? Abay, gago na to. Sa bagay, flip-top tayo. Ang people's champ dito, ako. Yes. Kaya support mo ako pag tumakbo. Ito kasi yung plataforma ko. Kung Bisaya kayo, lumayas kayo sa bansang to! Tangay ng tapang ni Vitrong para sabihin niya yan, ha? Sa gubat. Joke lang! Pero kita mo naman, ginagawa ka sa harap ng iyong kababayan. Walang kakaharian pag kalaban mo yung goddamn! Pantay tayo kalagayan, pero ibang usapan pag sa bayan. Walang lahi, walang wika, ang meron dito, pamantayan. Petrong Kabisayaan! Kung na to, brother, at kahit ako na yung papatay sa mga legit colonizer, talagang tutodo ko, brother, walang lugar na magbamatter. Tangina, kahit sa Africa, kaya ko maging Black Panther. Fuck you so sad. Ano daw? Black Panther. Fuck you so sad. Fuck Little Strokes. Diba? Fuck your title, fuck your crown, get down in the dirt. Fuck the barrier, fuck the crowd, this is my fucking earth. Fuck Bisaya, fuck Mindanao, and fuck all your dirt. Walang home court, home court, home court sa bottom of the world. Vitrong worldwide. Bottom worldwide, kahit sa ang isla mapipili, lahat na napagang teritoryo may haring nasa bingit ng kamatayan. At kung meron man kayo naisip, pagkatapos ko sa Visayas, tangina mo 6th Street! Kanina Apex, ngayon 6th Street. Let's go. Doon muna tayo sa round 2 ni J Block. Gandang-ganda ko sa round 2 ni J Block eh. Diba nga, sabi ko, inaantay ko kung ano i-rebat ni Vitrong doon. And ang narebat niya doon, at least hindi ako lumaking Bisaya. Para sa akin kasi tumagos talaga yung round 2 ni J Block. Kaya, kung ganun lang yung rebat, at least hindi ako lumaking Bisaya. Parang, nakulangan ako. Buong round kasi ni J Block yun eh. Doon umikot eh. So kung sabihin natin na nakagawa si Vitrom ng 1 to 2 lines rebat na kaya lumusaw nung angle, lusaw na yung buong round. Kasi yun, doon umikot yung buong angle eh. And yun lang yung narebat niya. At least di ako lumaking Bisaya. Parang sobrang tumagos sa akin yung round 2 ni J Block. Hindi ko siya bibilin. Pero props doon sa angle niya na, kasi nga sumali ng PSP si J Block. Marami nang gumawa na MC niyan na ginagamit sa mga kapwa MC yung pagsali nila sa PSP. And etong thought ni Vitrom kay J Block, yun yung pinakamagandang narinig ko. Pupunta ka doon para ipaglaban yung flip top. E bayad ka. Pag lalaban mo yung karapatan mo, e bayad ka. So parang anong sense? Maganda yon, maganda yon. Wala pang nakakagawa na as far as I know na ganung approach na PSP angle. Gusto ko rin yung yung kay Isko. Walang bago sa kwento. Bisaya pa rin ang katulong ng Tagalog, ng taga Maynila. Maganda yon, maganda rin yun. And can I just say, may bayag si Vitrom para sabihin niya yung mga putanan yung mga Bisaya. At least di ako Bisaya. Sinabi niya yun sa harap ng mga Bisaya. Round 2, ibibigay ko siya kay J Block. Round 2 J Block. Siguro kasi, yun nga, advantage siya na ni Vitrom yun, na pangalawa siya, na marerebatan niya yun. Para kasi sa akin, ang risk ng pagkakaroon ng isang buong angle para sa iisang round is, eto, isang buong round ko, isang angle lang to, nasa sayo. Pwede mo tong basagin ng isa-dalawang rebat, and hindi nagawa ni Vitrom yon para sa akin. Hindi niya nakuha yung opportunity na, eto, isang round, isang angle lang to, pwede mo tong burahin ng isa-dalawang rebat. Pero, hindi niya nakuha yun. Ayun, kay J Block ako sa round 2. J Block round 2. Bale, round 1 Vitrom, round 2 J Block. Let's go round 3 J Block.
Di daw kailangan ipagtanggol yung flip top. Pero isa ka sa mga tira ng tira dun ah. Di ba? Hindi nagmukha kang tanga. Ako, di ako tumira ng wala talaga. Pinuntahan ko sila, sinabi ko talaga kay Pibos, mata sa mata. Okay lang Hindi na, tulad nito, yung rebat niya hindi effective for me. Hindi. Kahit wala pa yung punch, setup pa lang. Parang tulad kanina, di ba? Yung round 2 niya, sobrang ganda ng round 2 niya. Hindi na umeffect sa akin yung rebat ni Vitrum. And ganun din yung nangyari sa kanya ngayon. Na sa sobrang ganda nung thought na sinabi ni Vitrum doon na bayad yung karapatan mo eh. Nag-aasta ka lang na white knight para sa pera. Ang rebat niya doon, at least ako, sinabi ko, doon mismo. Hindi ko siya kayang bilhin para sa akin. Itong rebat niya, medyo hindi siya lumanding. Di daw kailangan ipagtanggol yung flip top. Pero isa ka sa mga tira ng tira dun ah. Ginagawa Diba? ni Vitrum kasi Hindi nagmukha kang sa flip tanga. top, hindi sa Ako, PS. di ako tumira ng wala talaga. Pinuntahan ko sila, sinabi ko talaga kay Pibos, mata sa mata. Eh bayad naman. Okay lang Bayad. yun to. Ayun nga eh. Sinabi mo nga mata sa mata, pero bayad ka nga, bayad ka. Vitrum Worldwide, kaya pala pinaki mo si Andrew. Kasi nanakawin mo yung apelyido. Okay. Sabi mo, mga taga PSP WAC MC. Ulul, inggit ka lang talaga. Kasi di ba sa break it down ni Looney, umamin ka, nalalaban ka din doon sa tamang halaga. Di ba nga, inaarbor nila yung mga MC may pangalan na insulto lang talaga sa'yo kasi hindi ka inimbita. O sige, kayo na yung tunay. Pero mali kayo ng paratang. Dahil ako yung lumabas para yung teritoryo ipaglaban. Parang OFW lang, handang makipagbulo sa kapalaran. Kung tunay lang ang mananatili, yung nakipagsapalaran, yung matatapang. Pero hindi ko na kayang bilhin to after nung sinabi ni Vitrum na yun. Bayad ka nga eh. Bayad ka nga nung nagpunta ka doon. Oo nga, pumunta ka nga doon. Magprotesta ka nga doon. Pero bayad ka nga. Eh, mga nagpo-protesta naman in real life, diba? Hindi magbayad yung mga yan eh. Own will nila yan eh. Talagang pinaglalaban nila. O sige, kayo na yung tunay. Pero mali kayo ng paratang. Dahil ako yung lumabas para yung teritoryo ipaglaban. Parang OFW lang, handang makipagbulo sa kapalaran. Kung tunay lang ang mananatili, yung nakipagsapalaran, yung matatapang. Ano? Pag may gusto ako sabihin, di mapigilan ng bibig. Di naman kasi ako katulad mo na puro lang parinig. Puro megaphone sa bibig. Pero kahit magsisisigaw ka pa man dyan, tunog malakas ka lang. Ako malakas talaga pag pinakinggan. Pero kung di nyo alam, basketball player tong si Vit. Ang lupit mag-fade away. Malaro kawa yung galawan. Talagang pwede pang display. Suki sa palarong bayan. Siya yung MVP everyday. Palakpakan naman natin si Vitrum. Kasi na-draft na siya sa NPA. No pets allowed yon. Isa sa mga legends na nandito. NPA, no pets allowed. At mukhang bagay ka doon. Kasi feel na feel mong maging hero. Travel with peace of mind. At mukhang Ginalik bagay ko may ads eh. kasi feel na feel mong maging hero. Pogi ni amigo. Talagang pwede mag-artista. Kaso ang laking red flag, parang watawat ng komunista. Fuck the police! Fuck the police! Fuck the police talaga. Fuck the police! Yan ang lagi nang sinasabi, Chong. Lakas mag-generalize ng profesyon porque wala siyang ganon. Eh kung i-red tag kita ngayon, kahit aktivista ka lang talaga, mapa-red tag o pag-battle kay J-Block, manganganib ka pa rin, walang pinagkaiba. Bakit ba? Takot na takot ma-red tag tong batang to. Inong panahon ni Duterte, panay adik o tulak, pinaparatang mo. Mas dapat ka na matakot, bro. Kasi ako nakalaban mo. Ayaw mo ng red tag, eto. White tag, lagay natin sa paanan mo. Manaikot lang sa tail sa patay ba? May meaning pa ba yun, yung white tag? May meaning ba yun na iba? Hindi ko May mga tama naman sa pinaglalaban nyo. Si Balakid nga, ginagalang dito. Pero ikaw din ang dahilan mismo kung ba't pumapangit tingin nila sa aktivismo. Pagkakapantay-pantay, tas kupal sa mga rounds, hoy!
Tangina mo, tamod ka ni Kahirpi ko na ako sa'yo, boy! Napiwan na ako sa'yo. Kung kayo may NTFL ka, kami may PIDEA. At kaya ka delikado, Repa, kasi pareho mo yung problema. Minaman-manan ako kasi kinalaban ko yung gobyerno, legit. Ulul, asset lang yun, di ka pa daw kasi nagre-remit. Sa flip top ka magsusulong ng aktivismo? May mga kupal yung taong andito? May mga rapper na nanghihipo? Guys, dito ko palang sasabihin to. And sinasabi ito sa mga tropa ko. Dito sa inyo, hindi ba? Apolitical ako dati. And hindi ko mag-gets yung mga galit na galit sa gobyerno, ganyan. Siguro nga kasi privileged naman akong tao kahit pa paano. Nasa middle naman ako, no? Kaya siguro ganun. And kakanood ko ng flip top ng battle rap, especially Vitroom, sa mga pinaglalaban niya. Meron akong nakuha na, bakit ba sobrang pinaglalaban niya yung bagay na yun? Na-curious ako. Ito, as an idol ko siya. Hindi ko na siya crush. Hello guys. By the way, I'm engaged na, meron akong fiancé. So, tantanan nyo na yung kakakomin nyo ng Vitroom, respeto na lang sa fiancé ko. No? Ang gusto ko lang sabihin, bago ko naman siya maging crush, idol ko siya. Nilulook up ko siya. Dati kasi, apolitical ako, and bilang idol ko siya. Curious ako, bakit ba sobrang pinaglalaban niya yung bagay na yun? Na-curious ako, denive ko kung ano yung pinaglalaban niya. Kasi sobrang, alam niyo ba, sobrang apolitical ko, wala talaga akong alam sa kahit anong shit sa politics. As in, wala. And di ako nakikialam. Wala akong pakialam, ganun. Parang para sa akin, sobrang problematic niya. Ganun ako dati. And dahil kay Vitroom, na nakikita ko kung paano niya ipaglaban yun with so much conviction, with so much, I don't know, meron talagang parang may fire talaga sa ginagawa niya na yun na, tangina, bakit niya ba ganun ipaglaban yun? Ano ba meron doon? Bilang idol ko siya, parang gusto ko siya maintindihan. So ako na mismo yung nag-aral, nagtingin-tingin. Pinanood ko yung buong lahat ng battle niya. So, yung pagdala ni Vitroom ng aktivismo sa flip top, hindi ko alam kung ako lang naapektuhan ng ganito. Hindi ko alam kung ako lang, pero yun sabihin ko sa inyo, naapektuhan ako ng gano'n na isa akong apolitical dati, and kakanood ko ng battle rap. Hindi lang din naman si Vitroom ang naggaganyan sa battle rap, madami. Sa kanya ako na, nahahatak, tignan kung ano ba yung nakikita niya. So, yung pagdala ng aktivismo sa eksena, sa flip top, nakakatulong siya, malaking bagay siya, and isa akong example dun. Kaya para sa akin, itong angle na dinadala mo yung aktivismo sa battle rap na ginagawa niyang negative thing yun, parang hindi ko rin siya bibilin. Kasi para sa akin maganda yung impact nun. Nagkaroon ako ng pakisalipunan. Sa flip top ka magsusulong ng aktivismo? May mga kupal yung taong andito? May mga rapper na nanghihipo, may gangster at may bisyo? Si Enigma nga, in check! At pinagkakakitaan ka niya mismo. Ngayon, anong pakiramdam na na-realize mong pinapalamon ka ng kapitalismo? Tama naman ang lumaban sa nang-aabuso. Ano ba yung pinipili natin na kulay? Pero pagka dumating na yung sundo mo, di mo na madadala lahat ng yan sa hukay. Ang maiiwan, mga alaala. Magsisilbi tayong aral bilang patnubay. Maaalala ka bilang talong ng reklamador habang ako yung nagsumika para manalo sa buhay. Lumaban ka, Vitroom. Kung malulung ka sa kalsada, bumagyo o bumaha pa, makulong o mabasa ka, gumulong ka sa grasa, isulong propaganda, lumaban ka sa puwersa na alam mong hindi mo kaya. Sa tao lang din nagbuhat yung ideolohiyang pinaglalaban mo, bay. Pero ang tanging politika dito sa gubat, ang marunong makipagbagay yung buhay. Walang silbi yung komunismo sa parte-parting bangkay. At patunay ang laban na to na di tayo pantay-pantay. Yung komunismo sa parte-parting bangkay. At patunay ang laban na to na di tayo pantay-pantay. Time. Okay, round 3 ni J-Block. Para sa akin, yung round 2 ni Vitroom, mas may nagawa siya para sa round 3 ni J-Block kaysa sa round 2 ni J-Block. Dahil sa mga sinabi ni Vitroom sa round 2 niya, naapektuhan ngayon yung round 3 ni J-Block. Imbis na dapat sa round 2 to, sa round 2 tong sasabihin ni Vitroom, dito niya na nagawang effective yun sa round 3 ni J-Block.
Parang imbis pa ganun. Nagigets ba? Pero ganun yung tumatakbo sa utak ko. Ganun ko siya nare-receive. And dahil nga sa mga sinabi ni Vitrom sa round 2, balik tayo dun sa PSP angle na pumunta ka dun, bayad ka, nagasta ka lang White Knight. Tapos nirerebatan ni J Black na ako, nagpunta ako dun. Bumarap talaga ako dun para ipaglaban yung flip top. Pero hindi na siya effective kasi nga, sinabi na nga ni Vitrom, bayad ka nga nung ginawa mo yun. Yun nga yung sinasabi ko, yung round 2 ni Vitrom, wala man siyang nagawa sa round 2 ni J Black. Meron naman siya nagawa sa round 3 ni J Black. Round 3 ni J Black, feeling ko, kayang talunin to. Feeling ko, knowing Vitrom, kaya tong talunin. And may mga sinabi na nga siya na less effective na dahil sa round 2 ni Vitrom. Tingnan natin round 3 ni Vitrom. Let's go. Inira ko na yung police, so para wala akong trabaho. Yung pa-elimination, tangina mo! Battle rap is my profession! Ay, pangit ang hali niya ng mga bat. Yan. Ano daw? Ay, pangit ang hali niya ng mga bat. Yan. Mabait si GL. Love you, Pero GL. nung finals ako yung nagkupal. Ayoko kasi ng mga champion hindi natural. Pero yung ibang champion, alam ko, matagal lang wala sa lugar. Kasi ito nung nanalo, nag-endorso ng sugal. Bisaya kampiyon pero hindi espesyal. Hindi na line up sa mga Bisaya Music Festival. At tinurog ni M-Side sa Cebu kasi pilit yung technical. Putain sa buhay champion na estilong pedestal. Dinurog ni M-Side sa hometown bilang kampyonato. Kay mo at Krega, Vitrom, di rin nanalo. Panis ka sa tropa mong si Range. Alamin ng mga tao. Kasi dito sa Cebu, ikaw pinapatay ng dayo. Tapos yung premyo, pinangsyabo pa. Kaya karera niya wasak. Puro droga, walang kultura, sindikato lang payat. Kaya yung titulo mo nung una, matagal na yung basag. Yung kay GL, walang kwenta. Yung sa'yo, walang ambag. Pero bakit ba siya nag-drugs? Kahit buhay naman na klaro. Bamarangya, ayos pamilya, Bisaya lang masyado. Tangina, no? Ginagawa niyang defect yung pagiging Bisaya. Walang odyok ng tropa para magdroga, para lang imahe na gago. Samantalang kami sa Cavite, gusto na namin magbago. Uy, ma! Kaya putang ina ng anak mo! Uy! Bakit? Kasi may waksi na tatay. Para maangas karakas sa mga kriminal, hanay. Ice, paglaki mo, itong round ko, gawin mong pangagapay. Ang magtrabaho ng patas, ganyan maging tough guy. Wala ka ng kwentang malakap ang kwentang asawa. Yung asawa na pinapost niya nakahubad. Ang kapal ng katawan, ang solid na mga pats. Kahit medyo masarap, yung mukha niya ang wak. Nagjakol ako sa picture niya, pinilit kumatrak. Tinang-trip, tangina. Oo, sa misis ni J Black, ako yung nag-call Jack. Nagjakol nas binilit, gago. Inaamin ko yan. Pero para tirahin ako, wala kang karapatan kasi hindi ako nilabasan. Tangina, asawa mo yan? Hindi ko maramdaman. Kasi parang bitch mo lang tatuhin kakapost mo ng katawan. O kasana kong hubadera parang An Mateo. Kasi hindi yan artista. Wala siyang talento. So parang sinasabi ni Vitrom, hubadera lang yung ginamit yung term. Parang kung si An Mateo, model eh. So pag ginawa ni An Mateo yun, understandable, trabaho niya. Hindi ko maramdaman. Kasi parang bitch mo lang tatuhin kakapost mo ng katawan. O kasana kong hubadera parang An Mateo. Kasi hindi yan artista. Wala siyang talento. Pag siyang talento. Isa siyang taong pribado at wala sanang kwento. Kaso sira na yung pangalan niya kasi asawa siya neto. Bapos pa, basusin mo pa.
Kanyang reputasyon, di mo iniisip yun. Mabait siya, pero ugali mo masisilip doon. Pero pag dilandi ako ng asawa niya, puta legit tol. Kakain ako ng Bisaya parang aswang sa Sikihor. Kakain ako ng Bisaya. Alam mo, kahit kupal ako sa lahin sa pipilong kaumay, alam nilang di ako bastos sa real talk na buhay. Yes. Niligtas ko lang yung asawa mo gamit weirdo na husay. Hindi mo nagawa bilang Weirdo na champ ng husay. isang buhay. Weirdo na husay. Niligtas ko lang yung asawa mo gamit weirdo na husay. Hindi mo nagawa bilang champ ng isang buhay. Champion puro iyak kasi sadya, what the fuck? Nagsugal at nag-drugs at bilang asawa, palpak. Kapag ako, daming gigs, daming ganap, daming nagpapalapag. Putang ina, kahit hindi ako champ, nabubuhay na ako ng rap. At di man champion, takin ako yung bagong master. Nagkatag ng bagong standard kung paano bumaster. Ako yung goddamn, ako yung swagger, bagong idol na rapper. Hindi ko kailangan ng title J Black. I am the title. Hindi ko kailangan ng title. Ako yun. Rise on top. Tumitres pa sa domain ng mga acting gods. Ito ang bagong era. Bawal na dito fucking whack. I am the goddamn, I am the title, I am the battle rap. Nasa kasaysayan, pamantayan, sulit rin yun. Kumbaga sa Bisaya, nandun ako sa history lesson. Kung champion lang ang title mo, tangin na mo, weak yun. Kasi sa flip top, may undefeated, most viewed, meron ding pito. Pito worldwide! Pag sinabi kong world, sabihin nyo ang wide. World! Wide. World! Wide. Pag sinabi kong bit, sabihin nyo room. Bit! Room. Bit! Room. Ganyan mag-rap. Champion! Champion. Okay, round 3 Vitrum. Damay asawa na, no? And selfie bars. I am the battle rap. Ganyan. Gusto ko yung line niya na kung champion lang yung title mo, walang kwenta yun. Magandang point yun. Champion ka nga, pero wala namang impact. Parang gano'n. Round 3 sa round 3. Round 3 sa round 3 pinag-uusapan na. Eto medyo nakakalito tong sasabihin ko. I don't know kung malilito kayo, pero feeling ko sana mapaliwalag siya maayos. Kung round 3 sa round 3, round 3 Vitrum, round 3 J Black, pantay siya for me. Pero kung round 2 ni Vitrum versus round 3 ni J Black, panalo si Vitrum. Pwede pa natin siyang tiglan na ganun. Kasi di ba minsan, ang battle rap naman, kung hindi mo siya makuha ng per round, pwede mo siyang kunin ng isang buo. So baka pwede naman yun, yung ganun. Ganun tumatakbo sa utak ko, ewan ko kung bakit na. Kung round 2 ni Vitrum, itatapat mo sa round 3 niya. Kasi parang sagutan naman yan ganyan naman yan Kung round 3 sa round 3 lang, pantay. Pero kung round 2 Vitrum, round 3 J Black, nawalan niya kasi ng epekto para sa akin yung round 3 ni J Black So siguro, dito round 3 J Black Vitrum, ibibigay ko siya kay Vitrum Gabuok dahil sa round 2 niya na napahina niya yung round 3 ni J Black. Ayun. Sana napaaliwanag ko siyang maayos. Yung judging, off-cam ko na lang papanoorin. Nangangali na rin ako kanina pa ako nakaupo dito. And sana na-enjoy nyo yung thoughts ko sa battle na to. Ako na-enjoy ko siya. Sa mga reaction video ko, isa to sa parang na-enjoy ko na battle review ko. Sana ganun din yung na-feel nyo. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share, subscribe. At kung meron ako mga lines, Bisaya lines na hindi ko na-gets sa mga Bisaya dyan, pwede pa-translate. Inuulit ko yung mga komento ko dito sa POV lamang ng isang fan, hindi po ako nagmamagaling. Comment nyo kung ano yung mga next nyong gustong mapanood na battle review. Maraming salamat sa panonood.